Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilis 2:04 na sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagal sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, Lunes nga edisyon kita, Agosto 11, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, sa panibago naton nga time slot, kung saan nagliligad, updanay kita Martes tubto Biyernes, subong Lunes tubto Biyernes na kita, no? Diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Muman sa newscast naton gada hapon, ang headliners boss. Danay kita Lunes tubto Biyernes na. Samtang ang programa Sport Zone, Martes na mga kabiyanan, kada alas 10 sa aga. So lupdanay kita, no? Magkabay pa nga sa ilang ka mga adjustments sa aton nga pagpangalagad. Suportahan nyo kita sa gihapon. Mga kabiyanan, sa aton nga mga balita nga patpaton sa buong hapon. So dasod ining mga dalagko nga operation sa Police Regional Office 6. Even ng Police Regional Office sa Negros Island Region, labi na ang Bacolod City, laman untat sa pagpanakop sining mga drugista. Pero ang pamangkot sa aton nga mga kauturan, mga netizens, no? Kadamo na sang dinakpanay, duway gid nagahubas, duway gid nagaminyar, no, ang drug supply. Munang katingalahan. Sarngati intensified ang drug operations. Mo man na diring nakita naton sa syudad sang Iloilo. Pero ano gid, do damo gid sa gihapon ang supply sang illegal nga droga bisan sa probinsya sang Iloilo. Dalagkuan man nga bulto ang makumpiska. Ano ayhan ang nakita naton diri, no? Ano bala ang dapat pagid gihimuon? Bisan mambal kita nga may demand kag supply reduction drive, pero ang bulto sang droga nga nagasulod ya terrible sa gihapon. Istoryante na nung pila ka mga accomplishments ang kapulisan naton sa kampanya kontra illegal nga droga. Samtang sa bahay naman sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company, mga kabiyanan, nangin active, no? Nakita natin, humalin sa nagpungko si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa ang PRO6. Subong siya ng Force Commander sa First IPMFC. Kadamo gid sa mga balita dira, mga activities na pahibalo nato ng aton mga kauturan. Amuni ang ginahimo sa karon sang aton mga pulis sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Tingwan ta nga labuton karon, no, si Colonel Arnel Solis. Sa probinsya naman sa Guimaras, duwa ka centenarian nakabaton sa tig 50,000 pesos ng cash incentive halin sa provincial government. Mga livestock association sa Guimaras ginpaydalom sa paghana sa swine breeding management kag biosecurity measures. Timely din, no, nga
balaan mo ang supply dapat masustenir naton. Labi pa nga nagapasulod na kita sa bare months. Ano kita subong Agosto 11. Wala niya dugay 19 day, 20 days siya, 21 days. Mabatian ta naman si Jose Marichan. Sasaway lang kita kabalo, Disyembre na naman. Best time of the year, ginalook forward sa tanan. So, time lagi din ngati para nga ma-manage sa mga hog racers. Ilang mga ginasagot ng kasapatan, labi na ang baboy. In demand mga kabyanan, kung bare months, kung may piyesta, kung may mga handaan, baboy gid ang handa, no? So ano ba lang mabulig sini sa mga hog racers ta? Ga-establishar lang kita sa koneksyon no sa kay Colonel Arnel Solis, ang spokesperson o kon ang Force Commander sa 1st IPMFC. Magkaupod na sa piyak linya ang Force Commanders ang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company. Nagsadto, spokesperson sang Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Sir Paul, may hapon sa inyo, may hapon sa Tagpalamati, tumalaw sa inyo programa. Sir, nakita nato no ining Bamboo Bridge. Naging tukod nyo dira sir sa Sitio Tambulan sa isa ka barangay sa Banwasang Tubungan. Sitio Tambulan, Barangay Mayang. Kag nakita nato no ang bayanihan spirit buhi sir. Antes naton balor kung paano ni natigayon. Anong mga nakita sir? Anong mga nakita ninyo sir ng mga challenges sa aton nga mga kauturan? Kung nga ang nag-decide ikaw nga pangunahan ini kagti isubong na tigayon na ang proyekto Colonel Solis sir. Yes sir Paul, no, sa July nag-immersion kita dira sa barangay. And nalabot naton ang ining sitio Tambulan dira sa Barangay Mayang Tubungan. Medyo may kalayuan ni siya gamay no from barangay proper, and nakita naton sa aton nga pamangkot dito sa mga residente sa Sitio Tambulan kung anong ilang mga concern, and nagambal sila nga nabulayan sila no magtabok sa sapa during rainy season kaya nagabaha no. So nakita naton nga ang kinahanglan nila is taytay. So ang pwede natin mahimo is bisan temporary lang no nga taytay which is made of bamboo. Amo tong aton nga plano, and nag-coordinate kita sa aton nga mga barangay officials kag sa mga pumuluyo man dira sa Barangay Mayang para magbulig sa aton. And successfully kahapon August 10 na naton no na human naton ang bamboo bridge dira sa Sitio Tambulan, Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo, kung sa diin na successfully nga nahimo naton sa bulig man sa aton nga mga barangay officials kag mga residente dito. So ini nagapakita nga may kita no, may dako kita nga ma-achieve kung ara kita nagabinuligay, and ang pagbinuligay naton nagapakita sa nga buhi nga bayanihan spirit bilang isa ka Filipino. Okay. Sir, July na mention mo kanda ka mo sa immersion. Sir, amo gito nga time gid sunod-sunod tong mga bagyo. So sa amo tong nga time na na ginpalabot bali sa inyo nga mga residente dirang India nga concern may kang tanan sa sining nabudlayan sila sa pagtabok. Yes, Sir Paul, no? Kaya naman natin, last 3 weeks ago, almost 2 weeks na sige inulan, it's because sunod-sunod ang bagyo nga nag-agi sa atin. And amo na ang experience dito sa mga kautoran natin sa Sitio Tambulan na nabudlayan sila magtabok during rainy season. It's because nga nagabaha, so kinanglan nila sa taytay. Sir, ining Sitio Tambulan, sir, kung ikaw magbanta, sir, ano ini kalayo sa barangay proper?
Medyo more or less 1 kilometer, no? Pero ang terrain, siyempre, may pataklan, may padulhog, no? So medyo mabudlay ang terrain para malabot ang inyong sityo. Pero sir, ang isa man sa luyag kuman nga ipamangkot sir, ang ini nga area sir sa inyo nga monitoring may mga masiling naton mga presensya sa mga rebelde abi ngati masiling naton makahatag sang katublag man dira sa mga pumuluyo. So far sa Subong, Sir Paul, no, wala kita sa mga na-monitor na rebelde, no, dira sa lugar kung sa diin na siyempre ang diri nga nasakupan sang area sa Southern Front, cleared na ini, no, sa miyembro sang CTG. Pero ang aton ginahimo is padayon ang pag-engage naton sa mga komunidad. It's because nga nakita na to, no, may mga kinahanglanon pa ang aton mga komunidad. Ang isa gani dira, for example, sa Barangay Nagba, dira na deploy ang aton nga revitalized police sa barangay. Kung sa diin na dira sila naka-station sa barangay para makita nila kung makabulig sila directly sa mga pumuluyo dira sa barangay. Ang namion sa sining mga programa sir kay ang pulis naton mismo na deploy didto pinagi sa revitalized police sa barangay, makita nila ang sitwasyon, maintindihan nila kung ano ang need sa mga pumuluyo. Pagti, kamo sir, bilang mga public servants man, nangin palaagyan kamo sir para nga ma-resolve man ang nagkalain-lain nilang mga concerns dira sa ilang lugar, Colonel Solis, sir. Correct, Sir Paul, no? Kaya siyempre, amo ng purpose ang ato ni pag-deploy sang revitalized police sa barangay kung sabihin na hibaloon nila, no, kung ano ang mga kinanglanon o mga services na kinanglanon pa sang aton yung pumuluyo and ang aton yung kapulisan ang taytay para makakonek kita sa concerned government agency para mabuligan ang mga tao kung sabihin na nakita nato nagakinanglan sa bulit. We are looking forward, Colonel Solis, sir, no? Pinagi sa RPSB, kaya pinagi man sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company, madamo pagkikita, sir, mabuligan, madamo pagkikita nga istorya na mapahibalo, no, sa aton nga mga kauturan na muni ang pila ka mga ginaubra, no, sa aton nga pulis nga aside sa pag-alagad, pag-maintinar sa kalinong kagatawhay, masaligan man ang pulis sa mga kaangay sa nga mga activities and nga mga bayanihan nga ginaubra sa komunidad, Colonel Solis, sir. Yes, Sir Paul, no? Amo na gani, kung sa iban, ang paglantaw nila, ang bamboo bridge, daw ordinaryo lang, pero para sa mga kauturan natin, kung sabihin na nagakinanglan sa bamboo bridge, dako ini nga bulig para sa solusyon sa ilang problema. And also, nagpakita ini nga mas malayo ang aton malabot kung kita nagabinuligay and buhi gihapon ang isa ka virtue nga ginasunod naton which is yung bayanihan. Ang nakita naton sir kiti may maayo man nga coordination ng PNP sa mga LGUs base in the near future sir sa nakita nila makita sa mga LGU ang ginahimo ninyo sila mismo yes sir ang maga-coordinate na sa PNP para ngati kung ano pagid ang mga kinanglan mas mapahapos pagid. Yes, Sir Paul, no? Sa aton pagtrabaho dira sa lugar, no? Tandem naton ang local government unit and nakita naman naton ang mga success stories naton dira kung sa diin damo na kita success stories between sa aton revitalized police sa barangay with the LGU and other government agencies and of course araman aton First Iloilo Provincial Mobile Force Company nga nagbulig. Pero sir sa naobserbahan naton mas nangin visible pagid ang First Iloilo Provincial Mobile Force Company as ikaw dira sir ang force commander. So ginahimo na natin Sir Paul, no, ang aton pwede nga mahimo, no, kung anong mga proyekto nga pwede natin mahimo sa mga komunidad and aside from that may mga gagmay man kita nga mga communities nga gina-adapt, no, like isa lang ka sityo yan nagtatanong kita sa mga fruit-bearing trees. It's because nga wala lang kita nagalantaw sa sitwasyon subong but of the future it's because nga kung makatanong kita sa mga fruit-bearing trees, no, for example ini makabulig para sa pag-aaway natin sa global warming and of course few years from now ang ini nga mga fruit-bearing trees magabunga so dako gid nga bulig sa mga kauturan natin sa mga communities kung sa diin makagather sila sa mga fresh fruits para sa ila pagkaon. With this, Madam Mugid, salamat. Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang Force Commander sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Maraming salamat, Sir Paul, and may hapon.
Batian mga kabinan, Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang Force Commander ng 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company. Sana siling ni Colonel Solis para sa iban, gamay lang ini, no? Simple lang ang ini nga taytay. Pero para sa mga residente, dako na ini nga bagay, labi na kung may mga emerhensya, mag-ulan, magbaha, may alagyan sila, hindi na sila mabudayan. Imagine, ang sitio Tambulan, mga more or less mga 1 kilometer away man sa barangay proper. Ito ang ginalantaw sa isang first IPMFC, mga residente, hindi na sila mabundayan sa pagtabok. Pagkadamo pa nga mga projects, no? Kita na ton ang pagka-aktibo sa kapulisan dira. We are looking forward na mas madamo pagid ng mga success stories, mga projects sa first IPMFC ang mapahibalo naton sa aton nga mga kauturan, hindi lang sa pagbintinar sa kalinong pagkatawhan, kundi sa mga kaangay sini nga proyekto na makatandugin sa katandog sa mga kauturan natin, mabatsagan nila ang hindi lang kapulisan, kundi ang gobyerno ara lang nakahanda ang magbulig sa ito. 20 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Sa ibang pa natin nga balita, AI Fest buksan na sa syudad sa Iloilo. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon. Pogin buksan na ang hiwat nga Artificial Intelligence Fest dara sa may bahin sa Iloilo Convention Center subong adlaw. Dinapit nga bisita sa okasyon amo si DOST Secretary Renato Solidom Jr. nga mainit nga ginabi-abi sa aton siniyang mga lokal nga opisyal sa syudad kay probinsya sa Iloilo sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay ni Vice Governor Natalie Ann Dibuque. Pahayag ni DOST Secretary Solidom ang importansya sang artificial intelligence sa gina-look forward naton nga kauswagan sa tanan naton yang nga bahin sang pagserbisyo. So ang naggatambong dito sa buong mayara si mga tiglawas from academe, business group, private sector, mga LGUs naton nga naggatambong sa siniyang okasyon. So no, kay Secretary Solidom nga dako gid ang papel sa artificial intelligence sa teknolohiya, inobasyon kag ang iya sini nga kontribusyon sa aton siniyang pagduso sang digital nga platform. Ang AI madamo sang mga bintaha, madamo sang mga advantage ini nga madala. So no, kay Secretary Solidom sa research, healthcare, services, policy making kag madamo pa. Kag sa dato sa aton sini nga DOST halin sa tuig 2017 sa 2025 naka-allocate na sila sang balor 2.3 billion pesos nga suporta sa AI development, no, nga ginasuportahan gid sa aton siniya nga gobyerno. 4 ka mga AI projects man kag ginlunsar diri sa may Western Visayas sa diin ini ginalakipan sang Talino AI, a smart grid AI sang More Power Corporation, ang AI Ready ASEAN program sang ASEAN Youth Organization kag ang DOST AI Innovation Sandbox in partnership sang Amazon Web Services nga nakabase iya sa Singapore. So magalawig ini tubtob sa Agosto 13 o kon Miyerkules nga adlaw sa Iloilo Convention Center ang pinakauna nga AI Fest Paul diri sa may Western Visayas. Ang importante man lang si Ninel ang AI gamiton sa pag-develop pagid, no, sang damo pagid mga projects, pag-develop pagid sa mga kaayuhan sa komunidad, hindi nga gamiton sa pagpang-abuso. So isa gid nini, no, sa ginatingwaan karon nga ma-develop sa aton siniyang gobyerno paagi sa DOST kay tinagapati sila nga ang AI makabulig man ini pahapos padasig sa mga trabaho kag malikawan man ang mga illegal nga mga transaksyon
paagi sa AI technology malesen ang kadamoon sang channel sang mga transaksyon pananglet nga ma-enhance pagin no ang ining mga artificial intelligence nga mga projects nga ginaadoptar na sang iban siniya nga nasyon nga may mataas nga level no sang AI sa subong sa nagkalain-lain iya nga sektor kag mga businesses. Ara man kagina no ang grupo sa mga taga PCCI, Philippine Chamber of Commerce diri sa Iloilo kag ang mga tiglawas ang nagkalain-lain kag mga dalagko nga mga companies, ang mga researchers kag mga estudyante no nga sa ila siniya nga mga bulutuan naga-perso sang AI kag kung hindi kita magsala may mga eskwelahan na gani no nga naga-offer sang AI courses kag isa ini sa mga gina-enhancement sang ato sini nga DOST in partnership sa academe kag sa mga eskwelahan na Paul. Okay. Nihal, madamo gito. Amo na madulong naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, General Baclay, sa giniwat nga pangimbuksan niya AI Fest dali sa syudad sa Iloilo. Ano, gamiton gid sa insakto, hindi para sa pagpang-abuso. Kabalaan mo, iban siya pahapos tabla. Kaya mo yung magpangabudlay. Gamit lang kamuda sang AI. Kung ano man ang gusto niya daw, brahon niya. Pwede niya gid ma-provide. Hindi lang ka mo magsalig dira. Dapat may research ka mo. Bulo ka mo mag-counter check. 25 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Sa aton nga pagbalik duga nga mga updates sa bahin sa Police Regional Office 6 kag Bacolod City Police Office sa aton nga patpaton. Dito gyapon sa programa Bantay Banwa. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Paula Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Rem tayo 8 minutos mga kaligid sa tagna alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Kung nadumduman sa aton nga mga tagpalamati sang Biyernes sa ka-shooting incident ang nagluntad sa Sangguniang Bayan Office sa Banwa sang Ibahayaklan. Ang biktima mo si Vice Mayor Julio Estelioso, ang suspect isa ka SP member si Mirel Sinatin. Ano nga klase ka utok niyang iya sang SP member, tiro niya gidjaya ang biktima.
Nalingiti kung ang problema bala hindi mastoryahan kisa gapuga ano lang bala. Kakapuno ang tao siguro pero ang nakita ginaton sina istoryahan gina. Yung mga bagay nga kinahanglan gid istoryahan. Pero may mga bagay man nga isa sa ulubrahan di mo malikawan nga may mga hindi pag-intindihan na eh. May ara nga may indian ka sa isa mo kaupod. Ikaw mo man. Pero sa dalayon kung may open communication, aling hindi mo na mahambal nga hindi mo na kahapos. Balaan mo tag sa katao may kinaiya, tag sa katao may kinapanindugan man. Ito yung punto nga tiruhon mo ganyang kontra mo tito tama ginaya ka mahol yan. Sala ginaya bisan diin nga ang gulo. Bisan butang tabi pa nang hindi nyo pag-intindihan ay. Imaginable. Ano man tong gasulod sa paminsaron to sang SB member preso siya subong. Ayhan naghinulsol man siya ayhan sa ginhimo niya. May mga bagay kisa nga uli sa ulihi ang panghinulsol pero may ara man niya nga mga kulturan mo ay gidya sa panghinulsol. Ang aton lang pangamuyuan ta nining kamatayon sa Vice Mayor si Vice Mayor Julio. Damo gina nagpabutyag sa simpatya isa siya ka maayo man nga leader sa lugar nila. Pag-abot ngayon ito sa bangkay grabe itong hilibiyo sa pamilya. Hustisya gaya ang ginasigahom sa mga himata ang asawa mismo ni Vice. Kaya may bali ang matabo kahit napatay ang Vice Mayor ang number 1 na SB member Masaka. Muni ang succession nakabase siya sa Section 44, Chapter 2 sa Local Government Code of 1991 kung ang RA 7160. Nagsumpa si Sangguniang Bayan Member Nestor Francisco Inocencio bilang bagong vice-alkalde. Ang nag-administer ang si Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores. Nagsubuki kita sa natabo kay Vice Mayor Julio. Pero kabay pa nga makuha sa pamilya ang hustisya sa kamatayon sa ilay mata. Siyempre sa isa ka public servant ito yung maayo man sa pamuluyo sa banwa sa Ibahay. Pero para sa mga kauturan nga may mga ginainitan ka mo sang ulo bala. Hindi lang man sa workplace ninyo. Imo ka mo sang conscious effort na i-control lang ninyo nga kaugaling. Kaya kung hindi ka mo kapaminsar sa insakto kung ano-anong maobra nyo sa ulihi, nulsulan nyo kitina. Kag ipaminsaron mo man ang imo pamilya, paminsaron mo man ang matabo, ang mga epekto sa imo aksyon nga obrahon, ang konsekwensya sa paghimuon mo. Hindi ka bugid magpadaso-daso sa diin nga bagay. Dapat hindi lang iniya para sa mga nagtatrabaho, pati man ini sa mga high school students mga college students. Iti masami dira pero may anytime man isa dira mga tinapungulay. Tanyo man may pila na naman ka insidente sang rumble diri sa syudad. Hindi nyo gid hindi ka mo magpadala sa emosyon. Balansihon nyo gid mag-decide ka mo sa mga bagay-bagay. Hinulsulan nyo gid na sa uli ano man ang mahimo mo sa kontra mo or sa nasuyaan mo. Ang pamangkot
mabalik mo pa bala ang kabuhi ni Vice Mayor. Hindi na. Nagpalapad man sang pasensya ni si Sinatin nga ni. Kauluya sa imo, Vice Mayor. Ano ka pa? Sangguniang Bayan member ka pa. Utang kami ni Indian ka. Oh, why na yasang question? Pero nga patyon mo yung kagtiroho ng isa ka tao, dira gid yung dako problema. Isubong, preso siya. Ang isa pa gito ka ginakabalakan ng mga nakakita, mga empleyado. Rumayo lang kati mahiwaton ng stress debriefing, no? Instruction na si Mayor Mira Flores. Alam mo, traumatizing maning natabo eh. Diba, bisan sa inyo man, pahilayo lang matabo na sa inyo. Yung magtiniruhay dira sa inyong workplace. Ano ba lang pinsaron mo, makatulong ka yan. Ayan, sa pagpuli mo, madula ito ang nakita mo, na-experiensyahan mo, nakita mo. Muna dapat ang pagpaminsar ta sa mga bagay-bagay, hindi nga mapadaso-daso kita. Dapat kung may mga mabugat ng mga desisyon na dapat desisyonan ninyo, no? Or maghimo ka mo sa mga desisyon, dapat paminsaran nyo gid sa maayo. Hindi gid ka mo magpadaso-daso. Iyaw, public servant pa siya, dapat siya mag-set sa maayo nga ehemplo. Pero din kakakita, no? Grabe, no? Na-shock itong tanan. Duha involved SB member apos Vice Mayor. Bisan sa mga barangay may mga sinuyaay man dira. Minsan ron yung gida, hindi ka mo padaso-daso. Shocking ito nga balita. Bisan kita gani, nakakibot kita, no? Double check ko pa antes ko nag-break sa news, double check ko. Ang masakit niyang sa asawa niya, no? Asawa niya, mga bata niya, mga kaapuhan niya. May maniguro sila maglaom nga siguro si Vice ni Guro ordinaryo nga adlaw siguro wala man siya guro ya bot may mga patimaan man na yan si Vice dante siya magpuli sa maghalin sa balay niya. So amo lang na masiling ko sa kada desisyon nyo minsan ka mo sa hindi nyo gid pag hindi ka mo magpadala-dala lang sa emosyon. Gamit ka mo sa utok. Gani nga ginbutang ang ulo ta sa babaw kaysa sa tagipusoon ta sa dalom, di ba? Balansihon ta gid. Yung career ni SB nito Why ka na niya sang expect na makabalik ka pa? Magti, kung murder niya ang kaso. Minutos makalikan sa takna ang alas 2 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanundo. Mag-abalik lang ang programa Bantay Panon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa aking hidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natuto umawi,
Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika ako'y natutong pumawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to sell. 39 minutos makaligas sa takda ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Ari sa pagkikatip no, sa mga kauturan na bala, kung feeling nyo bala do ang kainit sa ulo nyo, hindi nyo bala makontrol. Ako sa inyo, pangitay ka mo sa tao, someone makabulig sa inyo, someone balang makaano sa imo ay makapacify sa emosyon mo bala. Yung budlay ko ng pangayuan mo sa bulig. Di ang isa pa kay problema dira ko ng isa ang tawo nga na mainit man ang ulo, i-provoke niya. Ay hindi mo na. Di ba? Imbes nga mabuligan ka pa. Kasi mabutang ka sa alang-alang. Wala mo may mga amigo ka man or may mga himata ka man or mga kakilala ka man. Nanti, suportahan ka nila. Ibutang ka nila sa kalang-alangan. Pero hindi kita mo na eh. Kumbaga, kung may nangayo kung sang bulig sa aton, dabukan. Sakto kita na, no? Hindi ta na yan mahimuon. Isa sa mga bisang gani sa mga simple lang ilimnan sa mga ilimnan lang gani dira mismo ang lumpisahay sa sinuya ay binunanay mangod sang tulokay lang gani gasalta na tayo ng dugo sa iban. Pero kung kabalo ka mo magpaiway galing kisang pinaka ang masubo lang dira sa mga muna nga bagay kisang mga nagapaiway ang mga nagatambag amo pa na ang mangin madisgrasya pa mo pa na ang mapatay, mabunaan. Ito dapat kabalo lang ka mo mag bana-bana sa sitwasyon. Tandaan nyo ang emosyon kung kainit ang ulo nyo. Itay ka mo sa way na hindi nyo gid pag paupok sa kung sino man dira. Paupok nyo lang guros pagkaon pwede mo na. Pero ang tawag ba lang mo gid lahiriton mo gid yang kontra mo. Siguro kung bata ka pa mga high school sino paganay, hindi mo na yung malikawan. Kita nagagi mo kita da. Nagagi mo kita nga nang high school kita, may times mo control ta, may times hindi. Pero kung kita mismo nga mga adults na especially ang mga public servants, dapat magserbi kita nga maayong ehemplo sa aton nga mga pumuluyo dira sa komunidad. Bay pa ang natabo sini kay Vice Mayor, no? Kag sa SB member magserbi ng eleksyon sa mga kaabyanan tanan sini makakuha gid sa eleksyon nga dapat ang kainit di gid magpadala sa emosyon. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Salamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Vermor Aventura sa studio sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.